Hailey, naranasan mo magkaroon na malagyan ng tina dahil nagkaroon ka ng beke? Naranasan mo na ba yun? Beke? Actually, ganyan yung ginawa sa akin. And yung lola ko yung gumawa, linagyan niya ng tina. Di ba ito yung purplish blue? Yes. Yun, Ako, never ko pa naranasan yun kasi kadalasan pag yung mga nakakatanda yung gumagawa nun eh. Yung gumagawa ng So, lola ko yung gumawa sa akin nun. Ito na nga. So, sa panahon ngayon, Hailey, ngayon daw, hindi na lang daw pwedeng gamitin ang tina sa ganung paraan. Marami pang iba na pwedeng paggamitan. Yan ang kwentong inalam ni Marisol Abduraman. Ang labas ng bahay na ito sa Las Piñas City. Sinabitan ng mga plastic na bote na may tubig, remedyo ito ni Janeline sa mga nagkalat na dumi ng hayop. Malaking problema raw sa compound na tinitirhan ni Janeline ang mga dumi ng hayop sa labas ng bahay. Gising sa umaga kasi, meron na po kasing dumi yung tapat ng bahay namin. Dahil compound nga po kami, ang mangyayari po noon, hindi masyadong napapansin, natatapakan at kumakalat, dumadami at nagmamarka sa sahig. Hindi kaaya-aya yung amoy, lalo na may mga bata ako sa bahay. Wa-epek daw ang simpleng pagwawalis. Dakot-dakot muna kami, walis-walis, tatabunan ng buhangin. Pag sobrang dami na at doon pa rin sa area na yun dumudumi, binabrush namin yung tapat namin, yung binabanlawan ng tubig. Dahil sa umaalingaso ng problema, nakairingan raw niya ang kapitbahay na tinuturo manong may-ari sa asong tabi-tabi lang dumudumi. Si Janeline hindi tumigil sa paghahanap ng solusyon. Nanood ako nung isang video ng isang mag-asawa sa ibang bansa. Yung foreigner lang naglagay siya ng tubig at saka ng tina sa loob ng bote. Namangha ako kasi bakit yung aso, ang dalas dun dumumi. Nung naglagay sila nun, bale hindi na siya dumumi. Agad itong sinubukan ni Janeline at hindi raw siya nabigo sa resulta. Nung sinabit ko siya, kinabukasan, napansin ko na wala. Sabi ko, baka natsambahan ko lang to. Kalipas ng ilang araw, ilang linggo, masasabi kong wala na talagang dumi at nakontra ng kulay blue na yon yung tina sa aso. Bukod kay Janeline, sari-sari rin ang nagbabahagi ng kanilang pagsasabit ng tinunaw na tina sa harap ng mga bahay sa social media. Para makita kung epektibo nga ba ang paggamit ng tinunaw na tina sa bote, inabangan namin sa harap ng bahay ni Janeline kung may duduming hayop o kaya'y may magtatangkang lumapit dito. Aba, wala ni isang hayop ang lumapit sa harap ng bahay ni Janeline. Paliwanag ng professional dog behaviorist na si Coach Billy, ginagamit ng mga aso ang dumi at ihi bilang marker ng teritoryo. Kaya ito bumabalik-balik sa lugar na yun. Pwede kasi mangyari na didistract yung aso lalo na dun sa mga nakasabit dun sa bahay nila. Siguro naiisip nila na baka mamaya may nakasabit kasi kung ano yung nakasabit, dun yung nagiging effect na, uy, ano ba yan? Yung aso, aalis. Naninibago lang sila. Kakaroon kasi ng avoidance pagdating dun sa mga bagong bagay na nakasabit, lalo na dun sa area. Kung malinis yung paligid mo, lagi mo siyang binabrush, sinasabon, may tendency na yung aso mawala talaga doon. Pero kung ang ilalagay mo lang is bote na merong tina, 100% hindi siya effective. Kasabay sa pag-aalaga ng mga hayop, ang responsibilidad na turuan ito sa tamang pagdumi ng hindi makaperwisyo. Ako si Marisol Abduraman at yan ang kwentong dapat alam mo.